Boss Carla, alam mo ba na this Feb 21, 2015 ay magaganap na ang SK o ang Sangguniang Kabataan Elections. Pero pansamantalang na-postpone to dahil sa maraming issues na bumabalot sa SK. Yung corruption daw, parang natitrain daw kasi mga kabataan na maging corrupt. Kaya nga, siya na-postpone. Kaya ngayong umaga, makakasama natin ang isang political analyst para pag-usapan kung ano ba yung mga thoughts niya with regard to SK. Kaya naman ngayong umaga, kasama natin si Professor Ramon Casiplia. Good morning, sir. Good morning. Ayan, Professor, no, nabanggit na nga po ni Jules na na-postpone. Actually, last week dapat, di ba, yung SK elections. Kaya lang ito po ay napalitan ng date ng February 21. Do you think, sir, next month na po ba talaga yung perfect time para isagawa itong SK election? Actually, ang postponement is until October 2016. Okay. Kasi ang election actually is February, next month. The start of the campaign is last week. Ay, oo nga. Isasabay sa barangay elections. Pero dahil na rin sa nangyaring proseso sa Kongreso, yung dalawang committee na nag-handle nito, no, electoral reforms, ay nagkaisa na baguhin na nga ang time. Hindi ang pinakadahilan, yung usapan before, nung unang pinuspone na ito, pangalawang postponement ito, ano, ang dahilan ay i-review dapat ang batas sa SK at ang performance nito, no? Ang problema, hindi natapos yung review. At in fact, hindi natin alam ngayon kung ang SK ba talaga ay manatili in its present form, ano? So, the prudent decision is to postpone it again. At ito nga, isinabay yung postponement sa regular na barangay election in October 2016. Alright. As Ramon, last week, naglabas ng stand na, or I think it was Friday na ang Senate for postponement na. So as of now, we're waiting for the response ng House. Actually, meron na rin. So may finality na po it's talaga. It's really a question now of going through the motion of postponement. Okay. So most likely, if ever hindi siya matuloy sa 25th ng February, 2016 na talaga siya matutuloy. Yun ang agreement. Alright. So now, sir, briefly, no, i-historicize po natin yung SK kasi syempre ito yung pinaka-issue niya eh. Ano ba yung importance sa Sangguniang Kabataan sa governance, especially youth yung kasama dito? Actually, hindi pa yung SK. SK is the form. Pero ang substance actually na usapin, yung training ng youth for governance. Okay. Ito dati, alala mo yung mga girl mayor, boy mayor, mga ganun. Parang isang forma yun ng training, ano? Itong SK ay naging isang batas ito under the post-Marcos na Kongreso para gawing isang regular na bahagi ng government activity dito, ano? Yes. So nagkaroon ng konsepto na may sariling eleksyon, may sariling governance function. In fact, automatic may member yan sa mga sanggunian. At meron siyang siyempre na authority to decide on youth matters. Yun ang konsepto. Yan ang nire-review ngayon. Kung tama ba yung ganyan, ano? Kasi maraming ang mga questions na lumitaw every time na lumilitaw itong SK elections. Professor, matanong ko lang, no? Ano po ba yung mali at ano po ba yung tama sa sistema ng SK? Well, opinion ko ito, ano? Kasi yan nga yung pinag-didebatihan ngayon. Yes. Ano? Ang una tingin ko yung concept itself na magkaroon ng governance na regular ang kabataan. Kasi kung training, dapat training ang train mo. Hindi mo yan pahawakin ng pera. Hindi mo rin yan gawing permanenteng usapan. Kasi mga kabataan, nag-aaral pa yan. Marami silang ginagawa outside ng ganong function sa SK. Tsaka yung age, sir, masyadong mababa, 15 nata, di ba? To 18. 15 to 17. 17. Hindi pa nga sila botante actually sa regular na election. So yun po yung pinaka nakikita niyo, sir, na yung kasi ang hinihingi po ng iba, fiscal autonomy ng mga SK officers mismo. So for you, mas mabuti sana kung hindi na muna sila paghahawakan ng pera. Hindi dapat talaga pawakan kasi ang record natin dito, maraming anomalya lumitaw sa SK o di kaya kung ginagastahan nila sa mga activities nila, mga activities na unfortunately hindi central doon sa kapakanan ng mga youth, ano? Usually entertainment related. Yes. Pag ganyan ang usapan, may problema tayong malaki. Kasi kung training mo pa para sa mga party,
medyo may problema tayo, ano, hindi sa welfare ng youth mismo. Kasi Carla, yung ibang mga lumilitaw usually ng mga projects ng SK, mga paliga, mga pageants. May mga concerts. Oo, yan usually yung proyekto ng SK. Usually, ano yun, mga cultural type ng activity. Yes. Okay lang yun to a certain extent. Yes, pero ang mga question, halimbawa, economic na program. Ayun Wala. Yan ang governance kasi na usapin eh. Yes. Yung usapin din ng issue-oriented type ng mga programs, ano? Mga problema, halimbawa sa basura or whatever. Hindi masyado nila bibigyan ng pansin. Okay, sir. So, sa tingin nyo po, lalo na ngayon na magkakaroon ng reform, di ba? Yun po yung pinakasinusulong ng iba't ibang mga grupo. Ano po ba yung dapat pagtuunan ng pansin ng Kongreso ngayon para syempre maging maayos, if ever man na matuloy na i-postpone to 2016, ano yung dapat nila pagtuunan ng pansin para syempre marepaso ng maayos yung sistema? Yes. Tingin ko dalawa yung kailangang i-resolve sa review. Una, nararapat ba yung konsepto ng SK ay manatili? Pangalawa, assuming manatili, ano ang dapat ayusin sa sistemang ito para ma-resolve yung mga questions na nag-arise? Like yung dynasty, yung paggagasta ng pera, yung usapin ng relevant projects, etc. Dapat ma-resolve lahat yun before magkaroon ng another SK election. At that includes yung usapin ng AIDS. Yes. Kasi maraming SK ay nanatili kapag halimbawa 17 years old, maging SK na siya. Pero magsiserve siya ng term niya, 18, 19 na siya. Hindi na actually wala na siya sa age So, bracket. contentious yun, sir. Contentious yun. Kasi Pero pasok siya nung pumasok siya. ano na siya eh, bumubuto na siya sa mayor niya eh. Yes. Kaya nagiging malaking usapin in fact yung pagiging ward leader ng mga ito sa mga mayor nila o sa mga barangay captain nila. Kayo po, Professor, sa tingin niyo po, dapat po ba magkaroon pa ulit ng SK o kailangan na pong itigil ito? Well, ako sa tingin ko, hindi pa yung konsepto itself ang problem eh. Yung usapin pa na, ito may need talaga kasi to train. Pero yung may babaguhin ka, like yung usapin ng pera, I don't think they should have control over the money. Yes. Pangalawa, yung question ng dynasty o nepotism o yung overage, dapat alisin yan sa sistema. Okay. Sir, yung usapin ng political dynasty, it's a very heavy issue, lalo na siyempre, nasa sistema na rin yan, maging sa buong sistema ng pamamahala sa iba't ibang sa bansa. So sir, sa tingin nyo, kung sisimulan natin sa SK, paano sa dapat i-introduce? Well, una, pag walang pera, walang attraction eh. Okay. So, isang major na usapin yan. Pwede. Na alisan mo ng control sa pera yan. Otherwise, yung mga matatanda, nagkakaisip kung paano papakialaman yung SK. Pangalawa, yung usapin ng electoral procedure na ayusin mo para lahat may kakayanan. Halimbawa, yung usapin ng pagkampanya, dapat may limit talaga sa campaign spending. Dapat wala nga, in fact, gagastahin ka kung SK election lamang. Sir, definitely, yung iba umaabot ng hundreds of thousands or up to millions just for SK election Up to campaign. millions. May skandalo na yan eh. Okay. Yan yung mga SK. dinadala na sa beach before para ligawan, mga gano'n. Ano? Kung ano-anong may mga gift. Yes. Kumbaga, natuto ang mga SK natin na nanggawi ng mga matatanda na masama sa regular na eleksyon. Okay. Oo, naku, ang dami na rin palang issues ng Marami SK, talaga. no? Ang dami, mapolitika na rin pala. Dapat nga maging sana training ground dito ng mga bata. Pero sana naman maayos again yung gusto nga ni Professor, sana maayos lahat sa SK. At sa ngayon, hindi pa sigurado itong February 25, 2015 na election. Pero sana maayos. Alright, sir. So, as a final note, siguro yung message nyo po, lalo na sa mga nasa authority ngayon, kung itutuloy ba nila itong SK elections this 2015 or for next year na? Well, tingin ko, obligado silang i-postpone na. Ang hope na lang dito ay yung review, gawin nilang public para maka-attend yung mga kabataan. At magkaroon talaga ng decisive dito na nakatapusan sa review. Kasi ang tagal na eh. Yes. Baka abutin tayo 2016, wala pa rin yung mapupuspon na naman yan.
So sana tutukan talaga to ng National Youth Commission kasi sila yung isa sa mga nag-handle ng review. So maraming salamat muli sir. Muli nakasama natin live in the studio ang isang political analyst na syempre pinag-usapan natin itong Sangguniang Kabataan, walang iba kundi si Professor Ramon Casiple. Thank you so much. Maraming salamat po. Magandang Nako, umaga. oo, nung last week pa natin pinag-uusapan to, no? Pero